palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahing papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito pa rin ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kasama ang ating kaibigan, kasama ang radyoman, James Magdayo. So as Tax Ilumba, by the way, patuloy pa rin ang pagpapagaling ni radyoman Tax Ilumba. Okay. Now, huwag nating kakalimutan ang ating paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ang ating station manager, kasama ang radyoman Edgar Dacumo, of course, kasama na ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. At of course, sa ating ama ng ating Diocese of Dipolog, ang ating obispo, the Most Reverend Sibero Kermari, sinamahan ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral dito sa ating lugar, Diocese of Dipolog. Ating pagalang sa kanilang lahat at sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, AM, FM, okay? Mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat, okay? At by the way, meron tayong tatalakayin ngayon, inline pa rin sa ating natalakay na tungkol sa pagkakaisa. Okay? Yung tinawag nating protocol ng pagkakaisa. Okay? Okay? Happy Lord's Day sa lahat, dahil Sunday ngayon. Okay? Meron kasing nag-request o nagsabi sa akin na, Veritas, bakit ang mga pangkat o mga grupo ngayon sa relihiyon may kinikilalang leader? Merong kinikilalang ibig sabihin yung nasa kanya nagmula ang aral. Okay. Nasa kanya nagmula ang aral. At kung tingnan natin ang Biblia, sabi nila, Veritas, litong-lito na kami dahil paiba-iba ang nangangaral tungkol sa Biblia. Sino ba talaga ang dapat nating pakinggan? O sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan tungkol sa kung ano ang tinuro ng Biblia? Now, natalakay ko na sa nakaraang programa na dapat nating sundin ang pinahiwatig ng Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating protocol ng pagkakaisa. Itutuloy natin ang paksang ito dahil hindi pa natin ito tinapos. Dahil may mga mahalagang dapat tayong malaman tungkol nito, alang-alang sa mga Katoliko. Ito'y dagdag informasyon na lang, kung hindi pa natin alam ang mga dagdag na informasyon na ito. At kung sakaling hindi kayo Katoliko, dapat niyong malaman, para mabalik ang ating tunay na pagkakaisa sa Kristyanismo. Ang mga grupo ngayon, halimbawa, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, INC, ang pinaniniwalaan nila sa grupo na iyan, yung
unang executive minister nila na sa paniwala nila isang anghel daw at isang sugo ng Diyos, si kapatid na Felix Manalo. No? Di ba? Ang prime mover o unang nangangaral sa grupo o samahang iyan ay yung founder nila o kung sino ang nagsimula sa grupong iyan, si Felix Manalo. Ang pangkat o samahan na iyan nagsimula noong 1914 dito sa Pilipinas. Pero ang aral o turo nila, binase nila sa Biblia, may sarili silang unawa sa Biblia na kakaiba sa ating unawang Katoliko. Okay. Now, hindi siguro ninyo napapansin na mahalaga itong dapat nating suriin tungkol sa dapat ba tayong maniwala sa ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng INC, no, 1914. Now, diretsahan o diretsahin ko kayo, no, mga kapatid at mga magulang. Diretsahin ko kayo na ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo, okay, natalakay na natin ito sa nakaraang programa, pero ibahin natin ang mga salita na ating gagamitin in support o dagdag na informasyon para mapatibay ang ating punto sa nasabi na natin sa nakaraang programa natin. Okay. Now, kung INC kayo, siyempre, ang pinaniniwalaan ninyo ay yung mga aral na yung sinimulan ni kapatid na Felix Manalo. At Biblia ang ginamit. Now, kung babasahin natin ng Biblia, hindi naman si Felix Manalo o kung sino pa ang nasa isip ninyo o ginawa ninyong prime mover o leader. Halimbawa din, yung mga kapatid nating mga kaanib sa Piniling Nasud. Ang founder sa grupong iyan ay si Tatay Paulino Agapay, peace be upon him. No? Ginalang natin ang grupo niya. Of course, ginalang din natin siya. Si Tatay Paulino Agapay ang kinikilala nilang masasabi nating executive na tagapagturo dahil siya ang prime mover sa samahang iyan o siya ang nagsimula sa samahang iyan o grupo na iyan. At kung puntahan naman natin yung KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, okay, na sa napag-alaman natin, okay, nagsimula ito sa Davao, no, kung hindi ako nagkakamali. At ang taong responsable na natatag o nasimula nito ay si Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Siya ang kinikilalang sugo o messenger of God sa grupong iyan. Si Apollo Kibuloy ay hindi pa namamatay, kaya wala pa siyang kahalili sa tungkulin niya bilang leader sa samahang iyan. Diba? Pero, kung puntahan natin ang samahang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, sabi na natin ito, ating ulitin, dahil may mga salita akong idagdag, no, para mapapatibay ang ating punto sa nakaraang natalakay na natin. Okay. Si Felix Manalo ang nagsimula sa grupong iyan noong 1914 dito sa Pilipinas. At pagkamatay ni Felix Manalo, may pinahalili silang uupo o nakaupo sa pagka-leader ni Felix Manalo. Sino?
natandaan ko na, no? Kasi sa nakaraang programa natin, nakalimutan ko ang pagbigkas sa pangalan, nagkakamali ako. Ang ikalawang executive minister pala, no, ng Iglesia ni Cristo ay si Eranio Manalo. Ito ang anak ni Felix Manalo. So, dahil nabakante ang katungkulan ni Felix Manalo bilang leader, pinalitan ito ng anak, pinili nila yung anak na si Eranio Manalo. By the way, bakit may kahalili ang tungkulin ni Felix Manalo? Dahil alam kasi nila, ang alam din nating mga Katoliko, na kapag tungkulin ang pag-uusapan, kung mabakante, dapat may kahalili ito. Yung tinatawag nating successor. Biblical ito, mga kapatid at mga magulang. In fact, instruction ito ng Biblia. Ito ay mababasa natin sa Book of Acts o Gawa 1:20. Acts chapter 1 verse 20. Nang nabakante ang katungkulan ni Judas Apostol, pinalitan ito. Nag-eleksyon sila at ang kanilang eleksyon ay hindi black voting, kundi ang kanilang eleksyon ay ripa. Ripa ang pamamaraan sa pag-elect nila, pagpipili kung sino ang ipapalit sa tungkulin ni Judas na nabakante. Dahil yon kasi kapag ang isang katungkulan mabakante, may papalit na uupo o tatayo nito na hawak sa tungkulin ito. Katulad din ito sa katungkulan ng ating presidente sa Pilipinas. Kung mabakante, mag-elect na naman tayo na ating ipapalit sa posisyong ito. Diba mga kapatid at mga magulang? Dahil ang katungkulan kasi o office sa Ingles, dapat may nakaupo nito o may humawak nito. Diba mga kapatid at mga magulang? Biblical ito, Acts chapter 1 verse 20. Na, ngayon, kung ating pag-aralan ng Biblia, sino ba ang pinahiwatig ni Kristo na uupo sa tungkuling ito? O sino ang unang pinahiwatig niyang pinili niya? Now, kung ating pakinggan ang Roman Catholic Church, wala pong iba. Nasabi na natin ito sa nakaraang program natin. Si Apostol Pedro, di ba? Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19 ng sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking iglesia o simbahan o kaharian ng kapangyarihan ng Hades ay hindi makapapanaig sa iglesia o sa kaharian ito. Ibig sabihin, matitibay ang iglesia niya. At right after nasabi niya iyan, sa versikulo 19, ito ang very, very important key, no? Verse para mauunawaan ninyo ang Catholic leadership, mga kapatid at mga magulang, supremacy, no? Dahil pinahiwatig na ng Panginoong Jesucristo kung sino ang ginawa niyang representative niya. Di ba? Napag-usapan na natin ito last program. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito ng langit. Malinaw mga kapatid at mga magulang, kung babasahin natin ito sa King James Version, binding and loosing authority. Uulitin ko, alam ng mga abogado ito kung ano ang ibig sabihin ng salitang binding and loosing. Authority ito, kapangyarihan ito sa paggawa ng batas at sa pagluwag ng isang batas.
binding and loosing, mga kapatid at mga magulang. At actually, ang humawak sa kapangyarihan o authority na ito, siyempre, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang supreme head of the church, dahil siya ang founder. Siya kasi ang hari Siya ang king sa kaharian sa New Covenant. At kung magtanong kayo, saan ba ito mababasa sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ang humawak sa mga susing ito o sa authority na ito o kapangyarihan, mga kapatid at mga magulang? Ito ay mababasa natin sa Revelation chapter 3 verse 7. Babasahin ninyo. Na ang tinukoy na humawak sa susi ng kaharian ng langit ang ating Panginoong Jesucristo. Susi ng kaharian ng langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ang humawak nito. At sa tanong, sa lahat ng mga apostol, sino ang pinagkatiwalaan niya nito? Dahil ang pagkakatiwalaan niya sa mga susing ito, uunawain itong representative niya. Dahil kapag bigyan ka ng susi ng kaharian ng langit, ibig sabihin, ginawa kang representative sa kung sino ang nagbigay o nagbigay ng authority sa inyo. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan ng mga susing ito. So therefore, malinaw na si Pedro ang unang pinili ni Kristo na representative niya. Na ibig sabihin, dahil representative, siya ang uupong leader kung wala ang personal presence ng hari o ng Panginoong Jesucristo. So, kaya, malino, kung ating alamin ang lahat ng mga relihiyon o grupo o samahan ngayon sa relihiyon, walang ibang samahan ang sumunod sa protocol na ito, mga kapatid at mga magulang, na ang unang pinili ni Kristo sa katungkulang universal pastor na pwede din itong tawagin nating Pope. Dahil hindi naman bawal sa Biblia ang paggawa ng mga terminologies. Yung mag-imbento tayo ng mga salita na kahit sa panahon ng mga apostol, wala pa ito, hindi pa nila na-invento, pwede tayong mag-imbento ng salita na gagamitin natin sa aral na pinahiwatig sa loob ng Biblia. Magbigay ako ng halimbawa o ulit-ulitin ko na hindi ito bawal, katulad sa salitang Trinity. Hindi ito ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Pero sa ating panahon, ginamit natin ang salitang ito sa aral na tinuro ng Biblia na iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. Ito ang tinawag nating Trinity. So kung ang paniwala ninyo, Trinitarian kayo, gumamit din kayo sa termino na iyan, kahit hindi iyan ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon, ibig sabihin, akseptado kayo. O ibig sabihin, naniniwala din kayo na hindi bawal ang paggawa ng mga terminology na gagamitin natin bilang pantawag o terminology sa aral na tinuro ng Biblia. Ganon din sa salitang monotheism. Ang salitang monotheism, combination ito sa dalawang salita sa Greek na mono at theos. Mono at theos. Mababasa sa Biblia ang salitang mono o only sa English, at theos, ibig sabihin God o Diyos. Mababasa ang mono at theos, pero hindi natin mababasa sa Biblia ang pagdugtong nito. Yung pinag-isa ang dalawang salita, yung tinawag nating monotheism. Hindi natin mababasa sa Biblia na ginamit ng mga apostol ang salitang ito dahil imbento lang ito. Kagagawan lang ito ng mga tao na huli nang nag-exist.
Hindi ko lang alam dahil baka nakalimutan ko ang responsable sa pagdugtong ng dalawang salitang ito. Ang ibig sabihin nito, iisa lang ang Diyos. Paniwala kasi sa Biblia, ang iisa lang ang Diyos. Pero sa panahon ng mga apostol, wala tayong mababasa na ginamit nila ang salitang monotheism sa pagtawag sa paniwalang ito. Dahil huli na itong kinukombine, pinag-isa ang mono at theos. Paniwalang iisa lang ang Diyos, yun, monotheism. So kung naniniwala kayo sa monotheism, kahit na ang salitang iyan hindi mababasa sa loob ng Biblia, naniniwala kayo dahil ang ibig sabihin nasa Biblia, ganun din. No? Bakit sinabi ko ito? Para mabigyan ko kayo ng halimbawa na kapag tutol kayo kung gagamitan natin ng salitang Pope o Santo Papa, no? Ang posisyon ng leader, ma-inconsistent kayo kung kayo din gumamit kayo ng mga salita na hindi pa ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Na ibig sabihin, kung gumamit kayo ng mga salita bilang pantawag sa aral na tinukoy ng Biblia, no? Dapat para maging consistent kayo, huwag niyong pagbawalan ng Katoliko kung mag-imbento ng mga terminology na ginamit sa aral na inaral naman ng Biblia. Di ba mga kapatid at mga magulang? Dahil ang salitang Pope kasi, terminology ito na ginamit sa tungkulin ni Pedro. Di ba mga kapatid at mga magulang? Katulad din sa termino o salitang presidente. Sa loob ng Biblia, hindi tayo makabasa ng salitang presidente. Di ba? Pero kung unawain, nasa Biblia ito, leader kasi. Di ba? Leader. So, ganon din mga kapatid at mga magulang. Ang salitang Pope leader. Specificamente, ito ang tungkulin ng isang representative of Jesus Christ. Malinaw naman, no? Dagdagan ko lang ng bersikulo upang dagdagan natin ng bigat ang argumentong ito mga kapatid at mga magulang. Huwag niyong kakalimutan kung nabasa na ninyo ito, ang Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17, na sa lahat ng mga apostol, nasa kay Pedro talaga ang ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo sa tungkuling pagka-representative, yung pagka-leader o chief shepherd. Nang sinabihan niya si Pedro, sa 3 beses, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo, yung tayo. Tayong mga membro ng iglesia o simbahan. Ito daw, pakanin ni Pedro na ibig sabihin, siya ang maging lookout o leader. Second to Jesus Christ. Di ba mga kapatid at magulang? So, si Pedro ang unang universal pastor o executive minister, hindi si Felix Manalo. Now, sa lahat ng mga grupo ngayon, only the Roman Catholic Church believe. Nangangaral na si Pedro ang unang universal pastor na itinalaga ng ating Panginoong Kristo. Kaya, kung mabakante ang katungkulang ito sa premise sa Acts chapter 1 verse 20 na may papalit, kaya yung list of popes ang ating tutukan at pagkaisahan sa pamamahala, mga kapatid at mga magulang. Kaya, hindi niyo ako madaya sa paniwala. Dahil ito talaga ang protocol ng pagkakaisa. Sundin natin ang tungkulin ni Pedro. Kung sino ang nakaupo sa tungkulin ito, ito ang dapat nating pagkakaisahan. Now, wala na tayong oras. Now, itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. DXVR Tatak RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko sumahing papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito pa rin ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kasama ang ating kaibigan, kasama ang radyoman, James Magdayo, so as Tax Ilumba. By the way, patuloy pa rin ang pagpapagaling ni radyoman Tax Ilumba. Okay. Now, wag nating kakalimutan ang ating paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ang ating station manager, kasama ang radyoman ni Edgar Dagumo, of course, kasama na ang buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. At of course, sa ating ama ng ating Diocese of Dipolog, ang ating obispo, the Most Reverend si Bero Kaermari, sinamahan ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral dito sa ating lugar, Diocese of Dipolog. Ating pagalang sa kanilang lahat at sa inyong mga nakikinig ngayon sa radyo, AM, FM, okay? Mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat, okay? At by the way, meron tayong tatalakayin ngayon, in line pa rin sa ating natalakay na tungkol sa pagkakaisa. Okay? Yung tinawag nating protocol ng pagkakaisa. Okay? Okay? Happy Lord's Day sa lahat, dahil Sunday ngayon. Okay. Meron kasing request o nagsabi sa akin na, Veritas, bakit ang mga pangkat o mga grupo ngayon sa relihiyon may kinikilalang leader? Merong kinikilalang ibig sabihin yung nasa kanya nagmula ang aral. Okay. Nasa kanya nagmula ang aral. At kung tingnan natin ang Biblia, sabi nila, Veritas, litong-lito na kami
dahil paiba-iba ang nangangaral tungkol sa Biblia. Sino ba talaga ang dapat nating pakinggan? O sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan tungkol sa kung ano ang tinuro ng Biblia? Now, natalakay ko na sa nakaraang programa na dapat nating sundin ang pinahiwatig ng Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating protocol ng pagkakaisa. Itutuloy natin ang paksang ito dahil hindi pa natin ito tinapos. Dahil may mga mahalagang dapat tayong malaman tungkol nito, alang-alang sa mga Katoliko. Ito'y dagdag informasyon na lang, kung hindi pa natin alam ang mga dagdag na informasyon na ito. At kung sakaling hindi kayo Katoliko, dapat niyong malaman, para mabalik ang ating tunay na pagkakaisa sa Kristyanismo. Ang mga grupo ngayon, halimbawa, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, INC, ang pinaniniwalaan nila sa grupo na iyan, yung unang executive minister nila na sa paniwala nila isang anghel daw at isang sugo ng Diyos, si kapatid na Felix Manalo. Di ba? Ang prime mover o unang nangangaral sa grupo o samahang iyan yung founder nila o kung sino ang nagsimula sa grupong iyan, si Felix Manalo. Ang pangkat o samahan na iyan nagsimula noong 1914 dito sa Pilipinas. Pero ang aral o turo nila, binase nila sa Biblia, may sarili silang unawa sa Biblia na kakaiba sa ating unawang Katoliko. Okay. Now, hindi siguro ninyo napapansin na mahalaga itong dapat nating suriin tungkol sa dapat ba tayong maniwala sa ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng INC, 1914. Now, diretsahan o diretsahin ko kayo, mga kapatid at mga magulang. Diretsahin ko kayo na ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo, okay, natalakay na natin ito sa nakaraang programa, pero ibahin natin ang mga salita na ating gagamitin in support o dagdag na informasyon para mapatibay ang ating punto sa nasabi na natin sa nakaraang programa natin. Okay. Now, kung INC kayo, siyempre, ang pinaniniwalaan ninyo ay yung mga aral na yung sinimula ni kapatid na Felix Manalo. At Biblia ang ginamit. Now, kung babasahin natin ng Biblia, hindi naman si Felix Manalo o kung sino pa ang nasa isip ninyo o ginawa ninyong prime mover o leader. Halimbawa din yung mga kapatid nating mga kaanib sa Piniling Nasod. Ang founder sa grupong iyan ay si Tatay Paulino Agapay, peace be upon him. Ginalang natin ang grupo niya. Of course, ginalang din natin siya. Si Tatay Paulino Agapay ang kinikilala nilang masasabi nating executive na tagapagturo dahil siya ang prime mover sa samahang iyan o siya ang nagsimula sa samahang iyan o grupo na iyan. At kung puntahan naman natin yung
KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, okay, na sa napag-alaman natin, okay, nagsimula ito sa Davao, no, kung hindi ako nagkakamali. At ang taong responsable na natatag o nasimula nito ay si Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Siya ang kinikilalang sugo o messenger of God sa grupong iyan. Si Apollo Kibuloy ay hindi pa namamatay kaya wala pa siyang kahalili sa tungkulin niya bilang leader sa samahang iyan. Di ba? Pero kung puntahan natin ang samahang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, nasabi na natin ito, ating ulitin dahil may mga salita akong idagdag, no, para mapapatibay ang ating punto sa nakaraang natalakay na natin. Okay. Si Felix Manalo ang nagsimula sa grupong iyan noong 1914 dito sa Pilipinas. At pagkamatay ni Felix Manalo, may pinahalili silang uupo o nakaupo sa pagka-leader ni Felix Manalo. Sino? Natandaan ko na, no? Kasi sa nakaraang programa natin, nakalimutan ko ang pagbigkas sa pangalan, nagkakamali ako. Ang ikalawang executive minister pala, no, ng Iglesia ni Cristo ay si Iranio Manalo. Ito ang anak ni Felix Manalo. So, dahil nabakante ang katungkulan ni Felix Manalo bilang leader, pinalitan ito ng anak, pinili nila yung anak na si Iranio Manalo. By the way, bakit may kahalili ang tungkulin ni Felix Manalo? Dahil alam kasi nila, ang alam din nating mga Katoliko na kapag tungkulin ang pag-uusapan, kung mabakante, dapat may kahalili ito. Yung tinatawag nating successor. Biblical ito mga kapatid at mga magulang. In fact, instruction ito ng Biblia. Ito ay mababasa natin sa Book of Acts o Gawa 1:20. Acts chapter 1 verse 20. Nang nabakante ang katungkulan ni Judas Apostol, pinalitan ito. Nag-eleksyon sila. At ang kanilang eleksyon ay hindi black voting, kundi ang kanilang eleksyon ay ripa. Ripa ang pamamaraan sa pag-elect nila, pagpipili kung sino ang ipapalit sa tungkulin ni Judas na nabakante. Dahil yon kasi kapag ang isang katungkulan mabakante, may papalit na uupo o tatayo nito na hawak sa tungkuling ito. Katulad din ito sa katungkulan ng ating presidente sa Pilipinas, kung mabakante, mag-elect na naman tayo na ating ipapalit sa posisyong ito. Diba mga kapatid at mga magulang? Dahil ang katungkulan kasi o office sa Ingles, dapat may nakaupo nito o may humawak nito. Diba mga kapatid at mga magulang? Biblical ito, Acts chapter 1 verse 20. Na, ngayon, kung ating pag-aralan ng Biblia, sino ba ang pinahiwatig ni Kristo na uupo sa tungkuling ito? O sino ang unang pinahiwatig niyang pinili niya? Now, kung ating pakinggan ang Roman Catholic Church, wala pong iba. Nasabi na natin ito sa nakaraang program natin. Si Apostol Pedro, di ba? Mateo 16, versikulo 18 hanggang 19 ng
sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking iglesia o simbahan o kaharian na ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makapapanaig sa iglesia o sa kaharian ito. Ibig sabihin, matitibay ang iglesia niya. At right after nasabi niya iyan, sa versikulo 19, ito ang very, very important key, no? Verse para mauunawaan ninyo ang Catholic leadership, mga kapatid at mga magulang, supremacy, no? Dahil pinahiwatig na ng Panginoong Jesucristo kung sino ang ginawa niyang representative niya. Di ba? Napag-usapan na natin ito last program. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal at ipahintulot mo, ipagbawal at ipahintulot din ito ng langit. Malinaw, mga kapatid at mga magulang, kung babasahin natin ito sa King James Version, binding and loosing authority. Uulitin ko, alam ng mga abogado ito kung ano ang ibig sabihin ng salitang binding and loosing. Authority ito, kapangyarihan ito sa paggawa ng batas at sa pagluwag ng isang batas. Binding and loosing, mga kapatid at mga magulang. At actually, ang humawak sa kapangyarihan o authority na ito, siyempre ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ang supreme head of the church, dahil siya ang founder. Siya kasi ang hari Siya ang king sa kaharian sa New Covenant. At kung magtanong kayo, saan ba ito mababasa sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ang humawak sa mga susing ito o sa authority na ito o kapangyarihan, mga kapatid at mga magulang? Ito ay mababasa natin sa Revelation chapter 3 verse 7. Babasahin ninyo. Na ang tinukoy na humawak sa susi ng kaharian ng langit ang ating Panginoong Jesucristo. Susi ng kaharian ng langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ang humawak nito. At sa tanong, sa lahat ng mga apostol, sino ang pinagkatiwalaan niya nito? Dahil ang pagkakatiwalaan niya sa mga susing ito, uunawain itong representative niya. Dahil kapag bigyan ka ng susi ng kaharian ng langit, ibig sabihin, ginawa kang representative sa kung sino ang nagbigay o nagbigay ng authority sa inyo. Diba, mga kapatid at mga magulang? Sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkatiwalaan ng mga susing ito. So therefore, malinaw na si Pedro ang unang pinili ni Kristo na representative niya. Na ibig sabihin, dahil representative, siya ang uupong leader kung wala ang personal presence ng hari o ng Panginoong Jesucristo. So, kaya malino kung ating alamin ang lahat ng mga relihiyon o grupo o samahan ngayon sa relihiyon, walang ibang samahan ang sumunod sa protocol na ito, mga kapatid at mga magulang, na ang unang pinili ni Kristo sa katungkulang universal pastor, na pwede din itong tawagin nating Pope. Dahil hindi naman bawal sa Biblia ang paggawa ng mga terminologies. Yung mag-imbento tayo ng mga salita na kahit sa panahon ng mga apostol, wala pa ito, hindi pa nila na-invento, pwede tayong mag-imbento ng salita na gagamitin natin sa aral na pinahiwatig sa loob ng Biblia. Magbigay ako ng halimbawa o ulit-ulitin ko na hindi ito bawal, katulad sa salitang Trinity. Hindi ito ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Pero
sa ating panahon, ginamit natin ang salitang ito sa aral na tinuro ng Biblia na iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. Ito ang tinawag nating Trinity. So kung ang paniwala ninyo, Trinitarian kayo, gumamit din kayo sa termino na iyan kahit hindi iyan ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon, ibig sabihin, akseptado kayo. O ibig sabihin, naniniwala din kayo na hindi bawal ang paggawa ng mga terminology na gagamitin natin bilang pantawag o terminology sa aral na tinuro ng Biblia. Ganon din sa salitang monotheism. Ang salitang monotheism, combination ito sa dalawang salita sa Greek na mono at theos. Mono at theos. Mababasa sa Biblia ang salitang mono o only sa Ingles at theos, ibig sabihin God o Diyos. Mababasa ang mono at theos, pero hindi natin mababasa sa Biblia ang pagdugtong nito. Yung pinag-isa ang dalawang salita, yung tinawag nating monotheism. Hindi natin mababasa sa Biblia na ginamit ng mga apostol ang salitang ito dahil imbento lang ito. Kagagawan lang ito ng mga tao o tao na huli nang nag-exist. Hindi ko lang alam dahil baka nakalimutan ko ang responsable sa pagdugtong ng dalawang salitang ito. Ang ibig sabihin nito, iisa lang ang Diyos. Paniwala kasi sa Biblia, ang iisa lang ang Diyos. Pero sa panahon ng mga apostol, wala tayong mababasa na ginamit nila ang salitang monotheism sa pagtawag sa paniwalang ito. Dahil huli na itong kinukumbine, pinag-isa ang mono at theos. Paniwalang iisa lang ang Diyos, yon, monotheism. So kung naniniwala kayo sa monotheism, kahit na ang salitang iyan hindi mababasa sa loob ng Biblia, naniniwala kayo dahil ang ibig sabihin nasa Biblia, ganun din. No? Bakit sinabi ko ito? Para mabigyan ko kayo ng halimbawa na kapag tutol kayo kung gagamitan natin ng salitang Pope o Santo Papa, ang posisyon ng leader, ma-inconsistent kayo kung kayo din gumamit kayo ng mga salita na hindi pa ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon, na ibig sabihin, kung gumamit kayo ng mga salita bilang pantawag sa aral na tinukoy ng Biblia, dapat para maging consistent kayo, huwag niyong pagbawalan ng Katoliko kung mag-imbento ng mga terminology na ginamit sa aral na inaral naman ng Biblia. Di ba mga kapatid at mga magulang? Dahil ang salitang Pope kasi, terminology ito na ginamit sa tungkulin ni Pedro. Di ba mga kapatid at mga magulang? Katulad din sa termino o salitang presidente. Sa loob ng Biblia, hindi tayo makabasa ng salitang presidente. Di ba? Pero kung unawain, nasa Biblia ito, leader kasi. Di ba? Leader. So, ganon din, mga kapatid at mga magulang. Ang salitang Pope, leader. Specificamente, ito ang tungkulin ng isang representative of Jesus Christ. Malinaw naman, no? Dagdagan ko lang ng bersikulo upang dagdagan natin ng bigat ang argumentong ito, mga kapatid at mga magulang. Huwag niyong kakalimutan kung nabasa na ninyo ito, ang Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17, na sa lahat ng mga apostol, nasa kay Pedro talaga ang ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo sa tungkuling pagka-representative, yung pagka-leader o chief shepherd. Nang sinabihan niya si Pedro, sa
3 beses, Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo, yung tayo. Tayong mga membro ng iglesia o simbahan. Ito daw, pakanin ni Pedro na ibig sabihin, siya ang maging lookout o leader. Second to Jesus Christ. Di ba, mga kapatid magulang? So, si Pedro ang unang universal pastor o executive minister, hindi si Felix Manalo. Now, sa lahat ng mga grupo ngayon, only the Roman Catholic Church believe. Nangangaral na si Pedro ang unang universal pastor na itinalaga ng ating Panginoong Kristo. Kaya, kung mabakanti ang katungkulang ito, sa premise sa Acts chapter 1 verse 20 na may papalit, kaya yung list of popes ang ating tutukan at pagkaisahan sa pamamahala, mga kapatid at mga magulang. Kaya, hindi niyo ako madaya sa paniwala. Dahil ito talaga ang protocol ng pagkakaisa. Sundin natin ang tungkulin ni Pedro. Kung sino ang nakaupo sa tungkuling ito ang dapat nating pagkakaisahan. Now, wala na tayong oras. Now, itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.